Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 3 ng Pebrero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:05 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Patungkol po dito sa nilalakad ni Marcolita. Opo. Gusto ko pong i-discuss ito na yung ordinary lang na tao. Opo. Ordinaryo lang na discussion. Opo. Huwag natin nahahaluan ng politika o yung makabansa o wag na ordinaryo lang. I-discuss ko po ito ang title ko po ngayon ay Bakit Ayaw Sumunod Nila Marcolita? Siyam sila yan Siyam na mga senador. Opo. Bakit ayaw sumunod nila Marcolita sa international law at sa desisyon ng International Court? Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Marami po kasi ang nalilito. Opo. Pero wag po tayong malito. Kaya yan na ang ginawa kong title. Ulitin ko hindi ko i-discuss ito na maka-Pilipino o Pilipino ako o oposisyon ako o kung ano ang political affiliation ko. Hindi po. I-discuss ko lang po ito. Ano yung batas? Opo. Ano yung batas o ano yung ginawa na batas? Opo. O ano yung batas ng tao, ano yung batas ng Diyos at pag-aralan natin para hindi tayo malito. Ulitin ko iiwasan ko na maka-Pilipino ako o Pilipino ako o kumakampi ako kay Marcos o sa anumang politiko. Hindi yun ang gagamitin ko po ay yung batas. Opo. Ngayon ay sa ginagawa po nila Marcolita at sila yan, siyam po sila yan siyam na mga senador ay nag-i-invite po sila ng kaguluhan. Opo. Nag-i-invite sila ng pagsaway doon sa napag-usapan, doon sa convention na kung tawagin natin ay United Nations Convention on the Law of Sea. Napag-usapan na po yan At ang mga promotor dyan ay mga European. Sila po ang nagpanukala niyan. Hindi po yung mga malalawak ang karagatan. Hindi. Kasi wala namang dispute dyan Katulad sa atin, sa China ay almost 1,000 nautical miles tayo Ang layo natin sa mainland China So, hindi inaasahan na magkakaroon ng dispute. Kasi malawak ang karagatan po Ngayon, doon sa Europe, doon nagkakagulo sila dyan. Kaya gumawa sila ng batas ng yung karagatan paghahatian at yun nadiscover nila na pwede nilang gumawa sila ng salita. Dinidiscover po ang salita Dinidiscover Kaya nga ito si Marcolita walang hiya ito Wala daw sa salita pa o wala pa sa mapa ay nadidiscover po nga yan Patuloy ang tao na nabubuhay o dumadami ang tao, dumadami rin ang nadidiscover. Ganun po yan. O ngayon, nasalita nila ang
exclusive economic zone. O, hindi ba? Ayun na nga, gumawa sila ng patakaran o ng batas, yung 200 nautical miles na exclusive economic zone. Ngayon, ang tanong ko, bakit ayaw sumunod ni Marcolita doon? Bakit ayaw? O kasama yang siyam na senador, bakit ayaw nilang ipatupad yan? Bakit kinukontra nila yan? Ayan po eh. At ako po, bilang ordinaryo na tao, ay tinatanong ko sila, bakit ayaw nilang sundin ang batas na ginawa, na pinirmahan po yan ng maraming bansa? Yung iba siguro hindi na pumirma kasi nga ay hindi naman sila apektado dyan siguro sa 200 nautical miles na yan kasi nga malayo yung mga karagatan. Pero sa European po, napakahalaga niyan. At palagay ko lang ha, hindi sila papayag na baliwalain yan. Babaliwalain yan nila Marcolita o ng China o kung sino man yan. O, gigirahin yan. O kaya, kung nakita nila na umaabuso na, ay magtatatag na rin sila ng puwersa para labanan ang China. Yan ang nakikita ko po dyan eh. Kaya nga, ang sinabi ko dito, Marcolita is inviting war and disorder. Kasi nga ayaw nilang sumunod eh. At nakasulat po yan sa Biblia. Ang pinagmumulan po ng away at sa kagulo ay yung nga paglabag sa batas. Ito bakit ko sinasabi na they are inviting war and disorder? Ay ito po Galatians 3:19 at ginamit ko na dati ito Why then was the law given? Hindi ba? Bakit daw ibinigay ang batas? It was added because of the transgressions. Ayan po Ginawa ang batas o ibinigay ang batas kay Moses kasi nga dumadami na ang transgressions. Ayan po transgression saan? Doon sa moral law na ibinigay ng Panginoon. O doon sa konsensya natin. Binigyan po tayo ng konsensya eh. At yun ang pinagmulan dyan. Alam natin kung ano ang mabuti at saka mali. May konsensya po tayo eh. Ngayon, doon po, nagtra-transgress na tayo doon. Kaya, ibinigay ang batas. Ngayon, pagdating ngayon dito, sa, yun nga, yung exclusive economic zone, gumawa din ang mga bansa. Kasi nga, nagkakagulo. Hindi ba? Ay siguro, hindi nyo alam ang history eh, na yung Germany at saka France nagkakanyunan yan eh, dati eh. Opo. At umaabot doon sa lupain. Kaya nga, makikita nyo, ang mga pader ng magkabilang panig ay napakataas. Kasi nga umaabot yung kanyon. Dati kasi, kung saan daw umabot yung kanyon mo, doon ang teritoryo mo, ay lumalakas na yung kanyon. At ngayon ay may mga missile na, hindi na uubra yun. Kaya gumawa sila nitong 200 nautical miles. Ngayon, kung maliit lang yung dagat o yung karagatan, paghahatian na lang. Katulad ng English Channel, hindi ba? Maliit lang yan eh. So, maghahati sila. Yung France at saka yung British, yan eh. Yan ang malapit dyan sa English Channel. Karagatan yan, pero makitid. Aywan ko kung nasa kwan lang yan eh. Nasa 150 nautical mile o 125 ganun, nautical mile lang. Yung pinakamakipot. Kaya paghahatian na lang nila o divided by 2 ay adi nasa kwan lang yan. Nasa 60 to 70 nautical mile ang bawat isa.
At yun po ang pinatutupad na nila. Ngayon ay bakit itong China na napakalayo sa atin ay gusto niya tayong sakupin lahat kasi mayroon daw sila nung 9 dash line. Ay saan mangingisda ngayon ang mga mangingisda natin kung ipapatupad yan? At ito nga ang kuwan kay Marcolita bilang ordinaryong tao ay saan mangingisda? Hindi ba? Ang mga Pilipino, kung sasakupin nila yang hangad dyan sa pinangingisdaan natin. Hindi ba? Pero balikan natin why then was the law given? It was added because of the transgression. Ayan po until the arrival of the seed to whom the promise referred. It was administered through angels by a mediator. Ipapaliwanag ko lang po ito, pero saglit lang, until, ang sabi po ng Biblia, until hanggang dumating yung seed, hanggang dumating si Kristo. Yun po ang seed ng Panginoon o yung binhi ng Panginoon. Si Kristo po yun hanggang dumating at promise po yun. Noon pa o inihayag na dati na unless the Lord of the Sabbath will leave us a seed, hindi ba? We will be like Sodom and we will be destroyed like Gomorrah. Yun po ang sinabi. Ay kaya nga nag-iwan ng seed. At yun yung gagawin ni Kristo, yun ang righteousness. Yun ang righteousness na dapat nating tularan. Pero hindi ko na bibigyan ng pansin yan. Ang binibigyan ko lang ng pansin dito, it was added, yung mga batas, it was added because of the transgression, para maiwasan yung mga kaguluhan. Yun po ang purpose ng batas para maiwasan ang kaguluhan o ang mga patayan o ang digmaan. Kasi nga, i-guide sila ng batas. Ngayon, ang tanong ko, bakit ayaw sundin ni Marcolita at yung siyam na mga senador? Ngayon, maraming nagtataka o maraming nagsasalita, binayaran sila ng China yan. Kasi nga, bakit ayaw nilang sundin? Ay international law yan. O pumirma, pati ang China dyan. Pati ang China, pumirma doon sa 200 nautical miles na EEZ, Exclusive Economic Zone. Bakit ayaw nila ngayon sundin? Ayan po at magdudulot po yan ng kaguluhan. Ngayon, ay lahat po ng kasalanan lahat po ng kasalanan may kabayaran po yan. Ngayon ito, baka iniisip nila na hindi kasalanan yan. Kasalanan po yan kasi batas yan na ginawa ng tao Batas na ginawa ng tao na inapurbahan ng mga tao, ng mga bansa. Inapurbahan po yan Tapos lalabagin nila ay nagkakasala sila. At lahat po ng kasalanan may kabayaran yan. Pagbabayaran po nila yan. Opo, sigurado po ako dyan. Kahit na sabihin natin na wala naman yan sa batas ng Diyos, mayroon din po yan. Kasi nga yung you do not covet. Hindi ba? Huwag mong ariin yung hindi sa'yo. Nagkakasala din sila kasi nga ang China inaari yung pinangingisdaan ng mga Pilipino. Hindi ba? Adi kasalanan na rin yan sa Diyos, hindi ba? Ngayon, until, hindi, sinabi ko na na pag dumating na si Kristo, dapat yung batas, wala na yun at susunod na lang kay Kristo. Pero nga ayaw nga sumunod ng tao kay Kristo Ayaw nga maniwala kay Kristo Kaya, hindi pwedeng tanggalin ang batas. Kasi yung mga gustong sumunod sa batas, ay hahatulan sila sa pamamagitan ng batas. Kaya nga, ay hindi pwedeng tanggalin. Kasi nga, maraming tao ayaw sumunod pa rin kay Kristo. O kini-question yung pagdating ni Kristo. Kini-question yung mga panukala ni Kristo. Kaya nga po ganyan, pero hindi ko nabibigyan pansin yun, Ngayon, ay sa Matthew 23, verse 23, ito po, para maunawaan natin. At napakahalaga po nito,
itong verse na ito para patunayan ko na ay ang batas po ay may purpose po yan eh. Opo. The purpose of the law is to acquire righteousness. Kahit na yun na lang, yun na lang, ay pero nga ay itong babasahin ko ay kumplito po ito eh. Matthew 23 verse 23, woe to you, sabi po ni Jesus Christ. Pinagmumura niya itong mga Pariseo at saka mga iskriba. Yung mga iskriba, mga manunulat po yan. Scribes. Woe to you, scribes and Pharisees. You hypocrites, tinawag niyang hipokrito. Hindi ba? You pay tithes of means, deals, and comments, but you have disregarded the weightier matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Ayan po hindi ba? Kinuha ko po ito kasi nga may purpose po ang batas eh. Bakit create nila ang 200 nautical miles? Ay para magkaroon ng hustisya. Hindi ba? Para magkaroon ng mercy. Ay hindi masyadong maintindihan ang mercy, at yung faithfulness. Pero dito na lang ako sa hustisya na kung minsan sa ibang version ay righteousness ito eh. Halos magkaparehas po yan eh. Justified ka kung righteous ka. Ayan po Pero nga ay but you have neglected, sa iba neglected or you have disregarded the weightier, yung napakabigat na purpose o the weightier matter of the law. May purpose po ang batas eh. Yun nga is to obtain justice or to obtain righteousness or to obtain equality. Ganun po eh. Para pantay-pantay. Ngayon ay kung sasabihin nila Marcolita na wag na nating sundin yung 200 nautical mile, hindi na po pantayam kasi nga argabyado yung maliliit eh. Hindi ba? Sasakupin na lahat yan, pati yung pinangingisdaan. Ayan po eh, hindi ba? Basahin ko lang po Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites, you pay tithes and means of means. Ang ibig sabihin nito, alam nyo po itong mint, Iyan po yung mga halaman na maliliit na binibinta sa palengke. Wala pong value yan. Yang mga mint na yan, halos iisa yan eh. Iisa ang meaning eh. Ang ibig sabihin, yung mga mayayaman, mga hypocrite sila, ito nga mga Pariseo, mayayaman yan eh, at saka mga iskriba. Hindi ba silang may mga pinag-aralan, alam nila ang batas. Ang sabi ni Kristo, binibinta nyo kanya yung mga halaman nyo eh. Mga flower siguro yan, mga flowering plants yan eh. Binibinta nyo at kinocompute nyo yung 10% at ibinibigay nyo sa simbahan. Sabi niya, ibinibigay nyo yung 10% na pinagbintahan nyo ng mga mint. Mga halaman lang, mga bulaklak, mga dahon siguro yan, Ngayon, but you have disregarded the weightier matters of the law. Ayun nga eh. Hindi ba? Para makasunod lang sila, binibinta nila at kinocompute nila ang 10%, iniaalay nila sa simbahan. Ay, pero kanya, hindi naman nyo, nadidisregard nyo yung weightier matter of the law. Yung nga is to obtain justice. Hindi ba? Ngayon, ito sila Marcolita. Kung ayaw nyong sumunod dyan sa 200 nautical mile, saan ang justice? Kung sasakupin nila yung pinangingisdaan natin. Ayan po eh, hindi ba? Sasakupin nila. Tapos ipapanig kayo sa China. Nilalabag nyo na nga ang batas at pagbabayaran nyo po yan. Ako, sigurado po ako dyan. Kahit na po gawa yan ng tao, basta nagkasundo. Basta po nagkasundo, ako marami na akong nakita. Magkasintahan, ay nagkasundo sila na magpapakasal sila. Pero hindi pinakisalan.
Hindi sila nagpakasal. Bandang huli, nung chine-check up ko na yung mga buhay nila ngayon, kawawa yung kawawa yung hindi sumunod doon sa kasunduan. Kasi kasunduan po yan At nakasulat po sa Biblia, kung nag-agree, yun nga, yung kasunduan po yan Yung paggawa ng batas, kasunduan po yan Na ito, mayroon tayong 200 nautical miles. At yung nga, inuugnay ko sang magkasintahan Although na dalawang tao lang yan, pero saksi nila ang Diyos yan Kasi alam naman ng Diyos Kung nangako ang bawat isa, hindi ba? Namamahalin niya, hindi ba? Hindi niya iiwanan. Pero iniwanan niya. Bandang huli, after 30 years, nung check-upin ko yung buhay nila, ay walang nangyari doon sa lalaki na nag-iwan o doon sa nanloko. Walang nangyari. Kasi nga pagbabayaran niya Yan po ang sinasabi ko dito. Ngayon, ito sila Marcolita, nagsasalita na ganun. Saan daw ang coordinates? Ay, paano mong coordinates yan? Ako po ay engineer ako. Ang coordinates, point lang po yan. Ay malawak ang karagatan po Hindi mo pwedeng sasabihin na saan yung point dito. Hindi pwede. Kaya nga mayroon tayong 200 nautical miles from the seashore para yun ang sigurado. Ay ang linyada yan ay from Cagayan to Mindanao po yan Paano mo sasabihin na coordinates lang? Hindi pwede. Mag-aral po kayo. Marcolita. Pero alam nila yan kasi nga kwan sila yan mga abogado rin hindi ba? Alam nila na ang coordinates ay isang point lang yan. Point. May latitude, may longitude. Saan yun? Ay malawak po ang West Philippine Sea Enough na po yung 200 nautical miles from the seashore. Ayan po Ngayon, pinaliwanag ko na ang purpose ng batas o ang weightier matter of the law, yung mabigat na pasanin ng batas is to obtain justice. Ayan po. Saan ang hustisya ngayon, Marcolita? Tatanungin ko po kayo. Saan ang hustisya kung yung mga mangingisda natin ay sinasalanta ng China kasi sinasakop nila yan? Walang hustisya, hindi ba? Pero pagbabayaran nyo po yan, Marcolita. At yang siyam na senador na yan, dahil sa pumapanig kayo sa mali. Opo. Ito, pinaliwanag ko na but you disregarded the weightier matter of the law, which is to obtain justice, mercy, and faithfulness. Pero hindi ko na i-discuss yung mercy at saka faithfulness. Mahaba po yan Pero yan ang nakasulat kasi nga ay kasabay ng justice. Susunod na ay mercy. Opo, yung patatawarin ka. Pero ay hindi na natin i-discuss yan Ngayon, Proverbs 21 verse 23, ito po nakasulat to do righteousness and justice, hindi ba? Is more desirable to the Lord than sacrifice. Hindi ba? Kaya yun ang hinahanap ng Panginoon, yung righteousness at saka yung justice. To do righteousness and justice is more desirable to the Lord than sacrifice. Yung iba kasi nag-aalay ng mga handog, hindi ba? Nagbibigay yung tithes and offering, hindi ba? Ay pero nga ay hindi naman gumagawa ng righteousness at saka justice, hindi ba? Ayan nga may batas na nga na ginawa ang UNCLOS hindi ba? Ginawa ng mga European countries, hindi ba? Para maiwasan ang gulo. Ngayon, ay magkakagulo yan kung ganyan. Magkakagulo po yan. Ay sigurado yan. At ito kasi nga hindi papayag yung gumawa ng mga batas Kasi para silang sinasampal o para silang sinampal na gumawa sila ng batas tapos nagkapirma na, sumang-ayon na, tapos hindi naman tutuparin. Hindi ba? Para silang sinampal dyan Kaya nga tutulong po, pati nga Germany nagsalita na
tutulong dyan? Ay kasi sila ang naggumawa ng batas eh. Tapos isang country lang ayaw sumunod at ito sila Marcolita ayaw din sumunod, hindi ba? O, pagbabayaran nyo po yan, ano? O sige po, ano? At hanggang dito na lang po, ano? At yun po ang ilaban natin. Yun ang i-discuss natin. Bakit ayaw nila sumunod sa batas? Ay nakapirma ang Pilipinas dyan. Hindi ba? Yun ang ilaban natin. Huwag po tayong padala sa ibang samut-sari ng mga panukala nila katulad ng coordinates. Hindi ba? Ay nagluluko-lukuhan lang yan eh. Oh, coordinates daw. Saan daw ang coordinates? Paano coordinates yan eh? Ang lawak yan, hindi ba? O sige po, no, hanggang dito na lang po, ano, at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya o bigyan niya tayo ng wisdom. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.